Sa isang lumang paaralan na matagal nang abandonado, may mga kwentong naglipana tungkol sa mga kababalaghan na nagaganap tuwing magtatakip silim. Ang gusali ay nagmula pa sa panahon ng mga Kastila, at marami na ang nagsasabing may mga kaluluwang ligaw na nananatili dito. Sabi nila, isang guro na nawalan ng bait dahil sa sobrang pagkabigo sa kanyang mga estudyante ang nagpakamatay sa isa sa mga silid-aralan. Mula noon, kapag sumapit ang 3:00 ng madaling araw, maririnig sa lumang silid ang tunog ng chalk na sumusulat sa pisara, na para bang may nagle-lecture. Ang mga pader ay tila humihinga, at may mga boses ng mga batang nagre-recite ng mga leksyon, ngunit walang makikitang tao. Sa bawat sulok, ang mga libro ay kusa na lamang bumabagsak mula sa mga estante. Ang mga pahina ay umiikot na parang binabasa ng isang hindi nakikitang nilalang. May isang grupo ng mga estudyante na naglakas loob na pumasok sa gusali para subukang malaman ang katotohanan. Sa una, puro tawa at biro lang sila, pero nang magsimulang kumulimlim ang kalangitan, nagsimula na silang makaramdam ng kakaiba. Ang hangin sa loob ay lumamig, at ang mga bintana na kanina lang ay nakabukas ay biglang bumagsak ng malakas. Sa bawat hakbang nila, naririnig nila ang pag-etyo ng mga yapak na parang may sumusunod sa kanila. Hanggang sa narating nila ang sinasabing silid kung saan naganap ang trahedya. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. At sa isang iglap, nakita nila ang anino ng isang babae na nakatayo sa harap ng pisara, na nakatalikod sa kanila. Isa sa kanila ang nagpa siyang lumapit, ngunit bago pa siya makalapit ng husto, biglang bumukas ang ilaw ng silid. Isang ilaw na dapat ay matagal nang patay. Sa liwanag, lumingon ang anino, at tumambad ang isang mukhang balot ng galit at pighati. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga, at sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Walang makakatakas sa sumpa ng paaralang ito. Nagtilian ang grupo at nagtakbuhan palabas, pero hindi lahat ay nakaligtas. 2 sa kanila ang hindi na muling nakita, at ang mga pinto ng paaralan ay muling nagsara ng walang ingay, para bang ni minsan ay hindi ito nabuksan. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing tatapat ang araw sa eksaktong petsa ng trahedya, ang mga kaluluwa ng mga nawala ay muling nagpaparamdam, naghahanap ng mga susunod na magiging biktima ng paaralang walang kaligtasan. Matapos ang gabing iyon, naging usap-usapan sa buong bayan ang pagkawala ng 2 estudyante. Ang kanilang mga magulang ay naghanap ng kasagutan, ngunit kahit ang mga pulis ay walang makitang ebidensya na magpapatunay sa nangyari. Ang tanging naiwan ay ang mga kwento ng takot at lagim mula sa mga nakaligtas, mga kwentong hindi basta-basta pinaniniwalaan ng karamihan. Ngunit sa loob ng paaralan, nagsimulang magparamdam ang mga nawalang estudyante. Sila'y naging bahagi na ng mga kwentong katatakutan ng lugar. Sabi nila, kapag gabi na at tahimik na ang paligid, maririnig mo ang boses ng mga estudyanteng nawawala, umiiyak, humihingi ng tulong. May mga guro na sumubok bumalik sa paaralan upang ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa, pero hindi na rin sila muling nakita. Sa katunayan, lumaganap ang balita na ang bawat tao na pumapasok sa paaralang iyon ay hindi na muling makakalabas. Ang sinumang nagtangkang magsiyasat ay tuluyang nawawala, para bang kinakain ng mismong gusali. Sa labas, ang mga pader ng paaralan ay nagmistulang buhay, lumalaki ang mga bitak. At ang mga bintana ay tila nagmamasid sa sinumang dumadaan. Isang gabi, isang pari na may matinding tapang ang nagdesisyon na tapusin na ang sumpa. Dala ang banal na krus, siya ay pumasok sa paaralan, bitbit ang dasal ng 1,000 kaluluwa. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo, naririnig niya ang bulong ng mga naguguluhang espiritu, parang sinasabi sa kanya na umalis na siya bago maging huli ang lahat. Pero hindi siya natakot. Sinundan niya ang mga bulong hanggang sa marating niya ang pinagmulan ng lahat ng kababalaghan, ang silid na pinagtapusan ng buhay ng guro. Sa loob ng silid, nakita niyang nakasulat sa pisara ang mga huling salita ng guro, paulit-ulit na nakasulat sa isang di makabasag pinggang tinta, "Patawarin niyo ako."
Dumirekta siya sa altar na itinayo sa loob ng silid at nagdasal ng buong lakas ng pananampalataya. Ngunit habang siya'y nagdarasal, naramdaman niya ang bigat sa paligid. Parang may mga kamay na humahawak sa kanyang balikat, pilit siyang hinihila palayo sa altar. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagdasal hanggang sa isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong gusali. Para bang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Biglang nagdilim ang paligid at ang liwanag ng kandilang hawak ng pari ay namatay. Sa kadiliman, naramdaman niya ang paglapit ng isang presensya, isang malamig at mabigat na pakiramdam. At bago pa siya mawala ng ulirat, narinig niya ang isang bulong sa kanyang tainga. Walang kaligtasan para sa iyo. Kinabukasan, natagpuan ng pari sa labas ng paaralan, walang malay, at may mga marka ng mga kamay sa kanyang liig, para bang may nagtangkang sumakal sa kanya. Nang siya'y magising, hindi na siya nagsalita patungkol sa kanyang naranasan. Ang tanging nasabi niya ay, ang sumpa ay hindi matatapos. Ang paaralan ay mananatiling bilangguan ng mga nawawalang kaluluwa. Simula noon, tuluyan ng isinara ang paaralan, ipinagbawal na ang pagpasok kahit sinong tao, at hinayaan na lamang ang lugar na lamunin ng panahon. Ngunit sa mga gabing madilim at tahimik, ang mga kwento ng lagim ay patuloy na nabubuhay, sinasambit ng hangin na dumadaan sa mga sirang bintana ng paaralang kinalimutan ng lahat, ngunit hindi ng mga kaluluwang humihingi pa rin ng katarungan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nalimutan ng bayan ang tungkol sa lumang paaralan. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ang mga matatandang residente ay alam na may malalim na misteryo sa likod ng mga abandonadong pader. Hindi na muling pinasok ang lugar, at tuluyan itong napabayaan, hanggang sa ito'y nagmistulang isang patay na gusali na nalulunod sa mga damo at gubat na sumakop sa paligid. Ngunit isang araw, isang grupo ng mga paranormal investigators ang nakarinig ng kwento tungkol sa paaralan. Para sa kanila, ito ay isang hamon, isang pagkakataon upang patunayan ang kanilang kakayahan at marahil makapagbigay linaw sa mga naganap na kababalaghan. Pinagplanuhan nilang pumasok sa paaralan at idokumento ang kanilang karanasan. Sila ay binubuo ng 5 tao, sina Miguel, ang kanilang leader, Carla, ang tech expert, Tony, ang camera operator, Ana, ang psychic medium, at si Luis, ang skeptic. Sa unang gabi ng kanilang pagsisiyasat, pumasok sila sa paaralan dala ang kanilang mga kagamitan, mga kamera, e-recorders, at iba pang gamit na pang-investigate ng paranormal. Habang iniinspeksyon nila ang lugar, tila walang kakaibang nangyayari. Nakuhanan lamang nila ng footage ang mga sirang silid, mga basag na bintana, at mga luma at inaagnas na upuan. Naghahanda na silang magkampo sa loob ng isang lumang silid-aralan para sa buong magdamag na obserbasyon nang biglang narinig ni Ana ang mga boses. May mga kaluluwang nandito. Sabi niya. Sila ay naliligaw, galit, at natatakot. Hindi sila agad naniwala, lalo na si Luis, na agad na nagsabi ng, narinig mo lang siguro ang hangin o mga hayop sa labas. Ngunit habang tumatagal, nagsimula silang makaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang kanilang mga kagamitan ay nagwawala, biglang nag-o-off ang mga kamera, ang mga baterya ay mabilis na nalulubat, at ang mga EVP recorders ay biglang nakakakuha ng mga bulong at sigaw na hindi nila naririnig ng kanilang mga tainga. Lumalim pa ang gabi at nagsimulang magpakita ang mga anino sa paligid nila. Hindi ito basta-basta anino lamang, mga silweta ito ng mga bata na tila naglalaro pero walang mga mukha. Si Tony, habang kumukuha ng footage, ay nakitang may batang nakasilip sa isang pintuan, ngunit nang lapitan niya ito, biglang nagsara ang pintuan at nawala ang bata. Nagpanik na ang grupo pero pilit pa rin nilang itinuloy ang pagsisiyasat. Sumunod silang lahat kay Ana, na tila may nararamdamang malakas na presensya sa isang bahagi ng gusali. Dinala sila nito sa mismong silid kung saan nagsimula ang lahat, ang silid na kinatatakutan ng lahat, ang silid kung saan naganap ang trahedya ng guro.
Nang binuksan nila ang pinto, tumambad sa kanila ang eksaktong hitsura ng silid noong araw ng trahedya. Ang pisara ay puno ng mga sulat na, "Patawarin niyo ako." Ang mga upuan ay nakakalat, para bang nagkaroon ng kaguluhan, at sa gitna ng silid, may isang anino ng guro na umiiyak, nakaupo sa mesa, hawak ang isang lubid. Biglang humina ang liwanag sa loob ng silid, at isang malamig na hangin ang dumaan, para bang may dumadaan sa tabi nila. Narinig nilang muli ang mga boses, mas malakas na, mas malinaw, "Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami pinabayaan?" Sa puntong iyon, si Ana ay napasigaw. "Kailangan nating umalis na." Sila ay galit at hindi na sila maghihintay pa. Pero huli na ang lahat. Ang pinto ng silid ay biglang nagsara ng malakas. At kahit anong gawin nila, hindi nila ito mabuksan. Ang mga bintana ay nagsara din ng kusa, at ang silid ay unti-unting binalot ng kadiliman. Narinig nila ang yapak ng mga batang tila papalapit sa kanila, at ang presensya ng guro ay naging mas malapit, para bang handa na silang parusahan. Mula sa kadiliman, isang mukha ang lumitaw sa harapan nila, ang guro. "Walang sino man ang makakatakas," sabi nito, habang ang mga kamay ng guro ay umabot sa kanila. Walang nagawa ang grupo kundi ang magdasal at maghintay. Ang mga boses ng mga kaluluwa ay nagkasabay-sabay, at tila ang buong paaralan ay buhay, sumasabay sa galit ng mga nawala at naiwan. Kinabukasan, natagpuan ang mga kagamitan ng grupo sa labas ng paaralan, ngunit wala ni isa sa kanilang 5 ang muling nakita. Ang mga video na kanilang naiwan ay nagpapakita ng mga huling sandali nila, mga anino, boses, at isang sigaw ng takot na biglang natapos sa katahimikan. Mula noon, mas lalo pang kumalat ang takot at sumpa ng lumang paaralan. Wala nang naglakas loob na pumunta o magtanong pa tungkol sa lugar na iyon. Nananatili itong nakatayo, tahimik, at naghihintay ng mga susunod na biktima, mga kaluluwang hindi makakatakas sa sumpang hindi pa rin natatapos. Matapos ang pagkawala ng grupo ng paranormal investigators, lalong lumalim ang misteryo ng lumang paaralan. Sa kabila ng mga babala, may isang taong hindi mapakali, si Elena, isang lokal na historiador na may malalim na interes sa kasaysayan ng lugar. Matagal na niyang pinag-aralan ang mga kwento tungkol sa paaralan, at hindi siya makapaniwalang basta na lang mawawala ang grupo. May kutob siya na may nakatagong sikreto na hindi pa nalalaman ng sinuman. Si Elena ay may natagpo ang mga lumang dokumento sa arkibo ng simbahan, mga liham at tala ng isang pari na tumutukoy sa mga kakaibang ritual na isinagawa noon sa paaralan. Sinasabing ang paaralan ay itinayo sa ibabaw ng isang sinaunang lugar na kung saan isinasagawa ang mga makalumang seremonya ng mga sinaunang tao. Dahil dito, naniniwala si Elena na ang paaralan ay hindi lang basta-basta sinumpa, ito ay isang lugar na may mas malalim at madilim na puwersa. Nagdesisyon siyang balikan ang lugar na iyon, ngunit alam niyang hindi niya magagawa ito mag-isa. Kinausap niya ang isang lumang kaibigan, si Father Gabriel, ang anak ng paring nauna nang nagtangkang tapusin ang sumpa. Si Father Gabriel ay matagal nang lumayo sa bayan matapos mawala ang kanyang ama, ngunit sa kabila ng kanyang takot, pumayag siyang bumalik upang harapin ang anino ng nakaraan. Dinala nila ang ilang lokal na eksperto, si Professor Ricardo, isang antropologo na dalubhasa sa mga sinaunang kultura, at si Marisol, isang psychic na kilala sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Binuo nila ang isang maliit ngunit matapang na grupo handang harapin ang mga misteryo ng paaralan. Nang gabing iyon, muling pumasok ang grupo sa paaralan. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang bigat ng nakaraan, na parang ang bawat pader at sulok ay naglalaman ng mga lihim na nakatago sa loob ng maraming taon. Ang mga anino ay muling nagpakita, ngunit sa pagkakataong ito, si Marisol ay nakipag-usap sa kanila. Ang mga kaluluwa dito ay pinipilit na manatili, sabi niya. Sila ay natrap ng isang masamang puwersa, at hindi nila kayang makawala. Nakarating sila sa gitna ng gusali,
kung saan natagpuan nila ang isang lihim na silid sa ilalim ng paaralan. Dito nila nakita ang mga sinaunang simbolo at mga marka sa sahig na nagkukumpirma sa kanilang hinala. Ang lugar na ito ay isang altar ng kadiliman. Sa altar, mayroong isang lumang libro, nakasulat sa isang wika na hindi nila agad maintindihan. Si Professor Ricardo, gamit ang kanyang kaalaman, ay nagsimulang isalin ang mga nilalaman ng libro. Habang binabasa niya ito, napagtanto niyang ito ay isang aklat ng mga sinaunang ritual na naglalayong magpatawag ng mga puwersang hindi dapat ginagalaw ng tao. Ang ritual na isinagawa dito noong unang panahon ay nagresulta sa pagkakulong ng mga kaluluwa at pagkabuhay ng sumpa ng paaralan. Sa bawat salita na binasa ni Ricardo, naramdaman nilang mas lumalakas ang presensya ng mga espiritu. Si Father Gabriel, sa kabila ng takot, ay nagsimulang magdasal, sinusubukang patahimikin ang mga kaluluwa. Ngunit habang nagdarasal siya, biglang nagpakita ang multo ng guro, mas galit kaysa dati, lumulutang sa harap nila. "Hindi kayo ang makakatapos nito," sigaw ng guro. "Wala kayong karapatang tanggalin ang sumpang ito." Ngunit si Elena, na may hawak ng libro, ay naisip na may paraan upang wakasan ang lahat ng ito. Tinignan niyang mabuti ang mga huling pahina ng libro at nakita niya ang mga tagubilin kung paano bawiin ang ritual. Kinailangan nila ng isang sakripisyo, ngunit hindi sa anyo ng buhay, kundi sa anyo ng pag-aalay ng mga alaala at kasalanan ng mga naunang gumawa ng ritual. Nagdesisyon silang ituloy ang ritual na isinasaad sa libro. Habang sinisimulan nila ang mga hakbang, lalong nagiging matindi ang mga pangyayari sa paligid. Ang mga pader ay nagsimulang umingit. At ang lupa ay nagkaroon ng malalalim na bitak. Ang mga espiritu ng mga bata ay nagpakita, umiiyak at nagmamakaawa na palayain sila. Sa huling hakbang ng ritual, kinailangan nilang tawagin ang puwersa na orihinal na pinalaya ng mga naunang tao. Sa pamamagitan ng pagbasa ni Elena ng huling salita, isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong lugar. Ang mga bintana ay nagbasag at ang hangin ay lumakas ng husto. Ang multo ng guro ay pilit na humaharang, ngunit hindi na nila ito inintindi. Nang matapos ang ritual, isang blinding light ang bumalot sa silid at naramdaman nilang parang hinigop sila ng isang puwersa. Nang bumalik ang normal na liwanag, nakita nilang nawala na ang mga multo at ang mga anino. Tahimik na ulit ang paligid. Ang lahat ng mga pinto at bintana ay muling bumukas, at ang mga kaluluwa ay tila nawala na sa wakas. Ngunit habang papalabas na ang grupo, narinig nila ang isang huling bulong, hindi pa tapos ang lahat. Napatingin sila sa paligid, ngunit wala silang nakita. Sa huli, napagdesisyonan nilang iwanan na ang paaralan, bitbit ang pag-asa na natapos na ang sumpa. Ngunit sa puso nila, may maliit na takot na nananatili na baka balang araw, ang kadiliman ng paaralan ay muling bumalik. Sa sumunod na mga taon, ang lumang paaralan ay unti-unting bumagsak at tuluyan ng nilamon ng kalikasan. Ngunit ang mga kwento ng sumpa nito ay patuloy pa ring binubulong ng hangin, at ang sinumang nagtatangkang maghukay ng kasaysayan nito ay laging nakakaramdam ng malamig na presensya, na tila nagbabantay sa kung sino man ang magtangkang buhayin ang mga lihim ng nakaraan.